nakita akong post mga ate at kuya. Kasi si Kuti nga naman ay galing Singapore, right? Pumunta ng Singapore ang inanitan at hindi nga yata daw sila nagpangita ni Zelensky doon. So biglang pumunta si Zelensky sa Pilipinas na hindi natin nabalitaan, hindi parang galing din si Zelensky ng Singapore. Bakit kaya sila galing ng Singapore? Di ba maraming bank accounts dyan ang kung sino-sino? Allegedly, si Trililing may bank accounts dyan. And then pupunta rin ng Switzerland. Both si Zelensky at saka si Kuting kasi ini-invite ni Zelensky si Kuting na umattend sa some kind of a summit in Switzerland na kilala po ang bansang Swiss sa mga di ba, sa mga offshore accounts na matindi po kasi yung secrecy and safety ng mga Swiss accounts as mga Swiss banks. Hindi madaling hindi never na-disclose. Ganun kapag nagkaroon ka ng offshore deposit or Swiss account sa lugar na yan, safe na safe yan. Kapag nagkakagyera, katulad nung nakaraang World War and World War II, never nakisali ang... Teka lang po. Ay, ano ba yan? Okay, ito. Never na nakikisali sa giyera yung yung Switzerland, just like Thailand. Post ni Miss Maricar o ni Tentay. Tentay ba? Okay. Tentay, parang patis. Tentay ba? Nalimutan ko na. Anyway, isa sa mga DDS. Galing ng Singapore tapos babiyahe pa Switzerland, huwag na tayong magbulahan, naglalaba sila ng pera. Naglalaba. Hindi naglalabas. Pwede rin, naglalabas. Naglalaba, ibig sabihin naglo-launder. Money laundering. Ngayon, si Kuting, pagsakay ng kanyang eroplano, paglabas dyan sa, anong airbase man yan, Villamor, somewhere, kung saan man, wala namang customs na haharang kasi eroplano yan ng leader, di ba? Hindi naman sine-check ang laman yan. Kung may bangkay, kung may crates na dala-dala, wala tayong kaalam-alam. Kasi hindi naman sine-check yan. Wala namang inspection na nangyayari. Kasi nga, pinakamataas na leader, bakit mo naman pagdududahan ay binoto nga ng taong bayan, 31M. Paghihinalaan mo pa. So siguro ganun yung kanilang privilege, no? Na hindi chine-check ang laman ng kanilang eroplano tuwing umaalis. Ngayon, ano kaya ang mga laman sa tuwing aalis? At tinalo na mga ate at kuya ni Kuting si Ramos. 2 years pa lang si Kuting, ang dain ng biyahe paroot pa rito sa Anemica, paroot pa rito sa Europe. Ano ang ginagawa? Nag-i-invite ko ng mga investors, wala namang natutuloy. Billion-billion ang pledges. Billion-billion ang pledges o billion-billion na ang nailabas? Mayat mayang may nananalo sa loto. Allegedly may mga di ba? Pangbabribe ba yan sa Okada at kung ano-ano pa siguro mga negosyo. Pagbebenta ng mga ari-arian natin, government-owned and controlled corporations na wala tayong balita. Di ba yan nga, privatization ng NAIA, may nabentang hydropower plants sa somewhere in Central Luzon. I think that's in Nueva Ecija. Nang wala tayong kamalay-malay, na ibibenta na yung mga pag-aari ng gobyerno na kumikita naman yung PAGCOR, mga ate at kuya, ipaprivatize yan. Utang ng utang ang gobyerno, na dagdagan ng 2 trilyon ang utang natin. Offshore, mga ate at kuya, kung hindi man sa World Bank. Ang utang ng Pilipinas pumatak na ng 15 trillion pesos. Umutang ng 2 trilyon mahigit ang gobyerno ni Kuting. Saan napunta? Sa ayuda ba? Sa mga concerts? O inilalabas din? 'Di ba? Hindi lang diyan sa mga 'di ba, yung mga they can deliver, yung mga pa-under the table na naririnig natin pag nagre-renew ng lisensya or prangkisa sa, 'di ba, nagkaroon ng expose na ganyan. Yung mga gustong mag-apply ng prangkisa sa LTFRB ba yan?
may mga pa-under the table, may mga suhol-suhol. May mga naririnig tayo na mga kinikikilan, yun pala yung tamang term, no? Allegedly, kinikikilan yung Okada. May mga kinikikilan daw po at ang sinasabi ay yung mga mangingikil, may nahuling mga mangingikil, dalawa, few months ago, nasabi pagka, I think mga negosyante na mga incheck, kapag ka hindi raw nagbigay, malilintikan daw dahil malakas sila sa kamangyang. Yung mga mangingikil na yan. Pati yung bobo, mga bobo, mukhang mangingikil din yun ng mga Chinese businessmen, di ba? Nangihingi din daw yan si mga bobo na yan. Mga ate at kuya, hindi lang yung mga big time na mga nakawan na ganyan ang naririnig natin, meron pang mga small time. At ito ay through ayuda. Ito nga po yung post ni Miss Pebbles. Bagong Pilipinas Budol Edition. Ito yung mga screenshots. Mga sinend kay Pebbles. Normal na yan na may mapupunta sa LGUs. So, local government unit. So, mga lokal na politiko, no? Gobernador, mayors, mga vice governor, board members or bukal. Di ba? Ano pa ba? Mga city councilor, municipal councilors, barangay captains. Yan ang mga local officials, di ba? At ang kanilang mga konsehales. Nakaw pa more sa akap. I'll post the video later. May video pala to mga ate at kuya. So, basahin ko yung mga screenshots ng sinend kay Pebbles. Nag-message ata kay Pebbles. Ano ba ibig sabihin ng akap? Akap is ayuda para sa kapos, right? Ayuda para sa kapos ang kita program. Yun pala yung akap. So, kapag kapos ang kinikita ng isang pamilya, makaka-receive ng ayuda through akap. Ito ay proyekto na nakabalandra ang mukha ni Kuting at ni Tamba. At ng kung sino-sino pang local officials. Ito ay through DSWD, may logo ng Bagong Pilipinas or Bagoong Pilipinas. At kung sino-sino pa itong mga nagmimigay ng ayudang mga kongresista. Usually, kongresista po ang nag-ano nito eh. Bakit naging trabaho ng mga kongresista at mga senador ang mamigay ng ayuda? Trabaho nila gumawa ng batas, tama ba? Congress nga legislators. Gumagawa ng legislation, gumagawa ng bills para maging batas kung pinirmahan ng presidente. Bakit ang naging trabaho nila ang mamigay ng ayuda? Mga ate at kuya, sa lugar namin, okay pa ang kalsada binubutas, nire-renovate. Papalapit na elections yung local elections next year na yan. Ang filing of candidacy, mga October, November ngayong taon. So, hindi pa sira ang kalsada, sinisira na naman at keme-keme na nire-renovate. Para kunwari may proyekto itong mga lokal na officials, mga animal. So, ang message kay Miss Pebbles, eto. Hi Mother Pebbles, nakakasuka na po talaga ang ginagawa ng Kuting at Tamba ngayon. Namimigay na naman ng ayuda sa Agusan del Norte sa Kamindanawan. Mamaya i-vlog ko, mamaya i-discuss natin yung expose mga ate at kuya. Tuta or vlogger na nga ni Tamba, nadulas pa. Dating DDS ang vlogger na ito, mamaya natin i-discuss. Dating DDS ang vlogger na ito, biglang cambio, siguro may napala. Naibulgar niya ang kalokohan at anomalya sa pamimigay ng ayuda ni Tamba. Tamba, patahimikin mo yung vlogger mong retokada. Anyway, continue. Nakakasuka na daw ang ginagawa ni Kuting at ni Tamba ngayon, namimigay na naman ng ayuda sa Agusan del Norte, akap daw, dami reklamo. Ang dami nagreklamo ng mga binigyan ng ayuda. 3K lang pinamigay, tapos sa pinapirmahan daw sa kanila 5K, nakakagigil po. Tapos daw 2K katao nasa listahan pero di nga daw umabot ng 1K ang nandun. Saan na po pupulutin ang Pinoy? So ibig sabihin ang nasa listahan 2,000 katao. Pero ang dumating ang nandun para kumuha ng ayuda 1,000 lang. So sino yung iba pang 1,000 nakalista? Ang nabigyan ng ayuda 1,000 katao lang. Pero ang nasa listahan 2,000 katao.
So kung 1,000 katao ang parang ghost recipient ng ayuda, i-multiply mo yan sa 5,000 per head at sasabihin nila, ito na-liquidate na namin to. Di ba ganun sila, certification? We certify na naibigay na namin itong budget for AKAP. 1,000 katao, i-multiply mo sa 5,000, I think that's 5 million. Kung sino ang kongresistang namimigay nito, nakakupit ng 5 million sa ghost recipient pa lang. Tapos yung dumating na 1,000 katao na nasa listahan, syempre, di ba, kukontak, ano ba, barangay yun eh. Kung hindi man bayan. O, kayo po ay nasa listahan, no? Palista po kayo, nilista ang pangalan, 1,000 ang nalista. Pero, nung bigayan na, 2,000 ang nakalista. Sino yung mga iba pang pangalan? Matapos bigyan yung 1,000 katao, tapos na, pero ang nakalista, 2,000. So, ipagpalagay natin 10 million yung budget, right? 1,000 times 5,000, that's 5 million. Bigla ang math tayo mga tatkuya. Tapos yung actual na dumating na 1,000 katao, ang pinirma nila 5,000 ang na-receive, tapos 3K ang inabot. Parang yung mga nangyari sa amin mga tatkuya nung ako'y nag-aaral. 5,000 ang aking scholarship allowance. That's allowance ko yun for 5 months. Ang isang semester mga atet kuya, or ang kalahating taon ng pag-aaral sa college ay 5 months lang yan. So 5,000 ang na-receive ko noon. Ibig sabihin, yung 5,000 paghahatian ko yan sa 5 buwan. So ang magiging budget ko sa pag-aaral noon, dahil nga nakatanggap ako noon once sa first semester ng 5,000 ayuda or scholarship grant, 1,000 bawat buwan. Paano pagkakasya ng isang estudyante ang 1,000 sa isang buwan? Ang baon nga ng mga classmate ko, 200, 500. Tapos ako, pagkakasyain ko ang 1,000 sa isang buwan, naglalakad ako pag pumapasok mga atet kuya. Tagaktak ang pawis ko. Pagdating ng school, private ang school ko, ang lakas ng aircon, kaligkig ako sa ginaw. Kaya ako todo sipon ubo nung nag-aaral. Buti hindi ako nagkapulmonya. Naglalakad ako 2 kilometers mahigit. Makapasok lang, mapagkasya lang ang 1,000. And take note, hindi 5,000 ang na-receive ko sa opisina ng gobernador. 3,000. Katulad rin nung nangyayari sa AKAP. 3,000 ang na-receive ko, hindi na ako umulit. Sabi sa akin ng politiko, Hoy, Maui, asa na yung mga grades mo ng first semester, submit mo na yung requirements mo, yung certificate of enrollment mo, lahat-lahat. Yung photocopy ng ID mo, ganyan. Lahat ng requirements, submit mo na for second sem para makareceive ka ulit ng 5,000 sa loob-loob ko. Inyo na. Ililista ang pangalan ko dyan, makakakupit kayo ng 2,000 sa 5,000 dapat kong ma-receive. Totoo yan mga tet kuya, wala kaming choice. Bumiyahe na pa kami papuntang Kapitolyo, opisina ng gobernador. Ay alam nga naman hindi pa namin tanggap yung 3,000 yun. Ang palusot ng politiko ay hindi pa kasi marami pa kasi nakalista na hindi na-approve kasi kulang ang requirements. Kakaltas namin dito sa inyo, pasensya na kayo. Kawawa naman sila kung hindi sila mabibigyan. Kayo kasi kumpleto. Otot! At ngayon, dinaranas ng mga politiko, may dagdag pang screenshot, basahin natin. Naha-high blood po ako, binababoy nila ang Pinoy, ni Kuting at ni Tamba. Kabadbaran City po yan, sakop ng Agusan del Norte. Ganda pa naman dito mga tatkuya. Sakit sa puso ang pang-aabuso nila. Masakit sa puso. Sorry po ha, OFW po ko. Sinend lang po yan sa akin ng anak ko. Kaya share ko din po sa inyo, pero don't worry, kami taga dyan, solid DDS, kasi taga dyan po ang lola ni PRRD. Ang mga kamag-anak ni PRRD, particularly yung mga ninuno, taga Kabadbaran City or yun nga, Dugong Mindanao, okay? So sa mother side siguro. Yan ang picture ng pamimigay ng ayuda, 1,000 katao pero nakalista 2,000. At yung 1,000 naka-receive, 3,000 lang ang natanggap, imbes 5,000. Tanungin ko kayo mga tatkuya, saan makakarating ang 3,000? Ako pang nag-grocery for a week, yung a week consumption ko, mga toyo, mantika, delata, kung ano-ano pa, sukal, kape. 2,000. 1 linggong konsumo ko mga tatkuya. Bigas, 2,000. Kaya ko pang bitbitin ang 2,000 pesos na groceries. Hindi pa kompleto yun.
Shampoo, sabon, gulay, prutas. Wala pang karne yun mga ate at kuya. Magkano ang kilo ng baboy ngayon? 410, 420 pesos. Saan makakarating ang 3,000? Ang binigyan pamilya. Pagpunta mo ng groceries, kulang pa yon. 5,000 nga yata ang minimum, 10K kung mag-grocery ka. Nakatikim ka nga, hindi yan ang solusyon. May nanakaw pa sa binigay sa'yo, pera naman natin yan. Oh, kung ginagawa ng local officials itong mga proyekto ni Kuting at ni Tamba na nanakawan, bakit walang naparurusahan? Kwento ko nga sa inyo last year, di ba? Sa lugar namin, or sa lugar ng kakilala ko, 10K ang ayuda, hindi 5K. Tuwang-tuwa ang pumupunta, ang pautot nila. Tapos kung todo recruit, uy, kunwari may sakit ang anak mo, pila ka dun. O, ilista ko pangalan mo, kung todo recruit sila ng mabibigyan ng ayuda, ito namang ano, sige, kahit na, Diyos ko, gagabaan ka naman, palalabasin mo, may sakit ang anak mo, may sakit ang magulang mo, or lolo't lola mo. May mga sakit ang matatanda sa inyo para mabigyan ka ng ayudang wala naman. Lista naman pangalan mo, submit ka naman ng Certificate of Indigency, photocopy ng ID mo. Pagdating doon, 10,000 ang inabot sa'yo. Paglabas, haharangin ka ng guard. Ay, kukunin po namin ang 80 kasi ipapasweldo po sa mga tauhan, ha? Yung 10K na inabot sa'yo sa bahay ng politiko, paglabas mo ng gate, 2K lang kasi binawi ng guard. Totoong nangyayari yan. 2 ang nakausap ko, parehong lugar. Nangyari ng June, nangyari ng October. 2K. 10K ang nakalista, 10K ang pinirmahan, 10K ang inabot paglabas ng gate ng bahay ng politiko, 2K. Ano ang sabi? Wala namang sakit talaga, di ba? Okay na yan, at least may 2K kayo. Wala namang may sakit sa pamilya nyo. At least may 2K kayo, walang kahirap-hirap. Siyempre, kami ang naglakad ng papeles, di ba? Papasweldo pa sa mga tao ni Lintek na congressman, gobernador. So, okay na yan. Wala naman kayong hirap. Kami naman ang naghirap sa pagpa-file niyan, di ba? O wala namang may sakit. At least may 2K po kayo. Anong klaseng pambubudol ito, mga ate at kuya? Last year pa yun. 2022 ko pa nga naririnig. Kauupo pa lang ni Kuting. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy walang napaparusahan. Magkakasabwat ang nasa ibaba hanggang itaas. Imposibleng walang nagre-report. At hindi to binabalita ng media. Pero syempre may magsusumbong. Na-expose ko na to last year. At bakit sa bahay ng politiko binibigay? Hindi sa plaza, hindi sa kapitolyo, hindi sa opisina ng mayor o ng gobernador o ng congressman. Sa bahay ng congressman. Para nga naman, what? Nasa kanya na ang pera. Animal. O Kuting, kabalandra ang mukha mo dyan at mukha ni Tamba at ng mga local politicians. Nangyayari to all over the Philippines, hindi lang sa Kamindanawan, mga ate at kuya. Saan makakarating ang 3,000? Ito ang programa mo, Kuting. Ito ang programa nyo ng pinsan mo. Mamimigay ng ayuda tapos may kupit. Tapos may mga ghost recipients. Oh. So, sino ang nakikinabang dito? Pera na ng taong bayan, nababawasan pa, ibinigay nga sa atin, binawi naman. Gaano kahayo? Hanggang kailan tayo magtitiis? Hanggang kailan tayo mag-aagwanta? VP Sara, wala nakakarating sa'yo nito? Senadora Amy, imposibleng walang nakakarating sa'yo nito. Pareho kayo ng branch ng government. Nasa legislative department kayo. I mean, legislative branch. Kayong mga kongresista at senador, imposibleng walang nakakarating sa inyo. Bakit wala kayong pa-Senate hearing? Bakit? Corruption? Wala kang programa at plataforma, Kuting, sa corruption? Or corrupt ka rin at nakikinabang ka rin? What do you think, mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.